Kabi-kabila ang protesta sa bansang Kenya laban sa plano ng United States na pagtatayo ng Ebola quarantine facility doon. Ang nasabing pasilidad ay itatayo upang doon dalhin ng mga US nationals na kasalukuyang may sakit at magkakasakit pa sa Ebola Bandibugyo strain. Nagsimula nang dumating ang mga supply kaugnay nito. Ayon kay Dr. Mehmet Oz ng Centers for Medicare and Medicaid Services ng US, ang Kenya ay malapit sa Democratic Republic of Congo, ang sentro ng Ebola outbreak sa ngayon. Paliwanag nito, importante na agad madala sa treatment facility ang Ebola patient upang agad maagapan at maiwasan ng pagkakahawa kung magiging malayo ang biyahe. Now, speak as a heart doctor. I want to take the patient to the OR that's right next door to the room they're sick in, not to the building next to them, or to 3 buildings 2 blocks away, because that time is precious to us. You have a golden hour in many of these instances around trauma, but for illnesses, it's also relatively short. Tinututulan ng mga Kenyan ang pagtatayo ng nasabing pasilidad, pangunahin na dahil wala namang ni isang kaso ng Ebola virus sa kanilang bansa. Ang pagtatayo ng nasabing ospital ay tiyak na magdadala sa kanila ng panganib. The Americans themselves have acknowledged and have confirmed that they do not have the capacity to handle the Ebola patients in their country. Why is it possible for us? Ipinag-utos na rin ng Kenyan High Court na ipatigil ang konstruksyon ng health facility para sa US Ebola patients. Ngunit kumpiyansa ang US na matutuloy ang konstruksyon sa tulong na rin ng Kenyan government. We are confident, and the State Department's working on this diligently, that they're going to be able to work out something with Kenya. There has already been a fair amount of communication around this issue. Navian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Say no to Ebola!